historic day. I'm sure lalo na sa mga pamilya na nabalo, naulila dun sa tens of thousands na pinatay na biktima ng so-called war on drugs, biktima ng extrajudicial killings. Makasaysayan na maituturing para sa mga pamilyang naulila ng tinaguriang war on drugs ang pagsisimula ng confirmation of charges sa kasong kinahaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, na isa sa mga kilalang kritiko ng kampanyang ito ng Duterte administration. Isa itong bagong yugto ng pagpapahayag ng kapangyarihan ng mamamayan laban sa kawalan ng katarungan. Well, simula pa lang ito, yung ang confirmation hearings, 4 days. And pansin niyo ba, kasabay nung anibersaryo, 40th anniversary ng People Power. So wow, di ba? Parang isang bagong yugto, isang bagong mukha ng tuloy-tuloy na pagpapahayag ng kapangyarihan ng mamamayan. Dahil dito, muling kinilampag o hinikayat ni Senator Ontiveros ang kasalukuyang administrasyon na muling sumali sa Rome Statute o ang kasunduang nagtatag sa ICC. Ito aniya ang magsisilbing huling tsansa ng mga Pilipino kapag bigo ang lokal na sistema ng hustisya. Naniniwala ang mambabatas na kung itutuloy ng executive branch ang balak na pagsali muli sa ICC, handa ang Senado na muling magbigay ng concurrence para sa ratifikasyon nito. Yes, we should rejoin the International Criminal Court bilang isang international institution na mas nagbibigay ng kahit konting handholds and footholds sa mga bansa natin at sa buong mundo sa panahon ngayon na parang sinusubukang buwagin precisely yung ganyang klaseng mga international institutions at yung rule of law worldwide. And kita natin ngayon sa marami nating mga kababayang EJK families na yan ang naging last chance nila para makakuha ng hustisya after our justice system was not able to deliver. Nagbigay komentaryo rin ang senadora sa pagkakabanggit ng kanyang mga kasamahan sa Senado na sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo bilang mga co-perpetrators sa naturang kaso ni FPRRD sa ICC. Well, talagang sabi ko nga dati, mahirap man at masakit man itong proseso sa Senado bilang institusyon, kailangan naming harapin. Kasi, fact na sinabi talaga hanggang kahapon. So, wala kaming kawala, kundi harapin ito ng buo at saka ng tama. Para naman kay Senator Christopher Bongo, magpapatuloy ang kanyang pagtatrabaho sa kabila ng mga development na nangyayari sa kaso ng dating Pangulo sa International Tribunal. Subaybayan lang po natin. Basta trabaho lang po muna ako. Unahin ko yung trabaho ko. Meron akong sinumpang tungkulin bilang senador. Sa pagpapatuloy ng confirmation of charges ni former President Duterte sa ICC, umaasa si Senator Ontiveros na magbubunga ang proseso sa isang makatotohanan at makatarungang desisyon para sa mga biktima. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.